So it is just a matter of time, mga kababayan, before na maibiyahe papuntang Dahig. So mas mabuti na maibiyahe sila papuntang Dahig para may kasama na. Mismong si De La Rosa ang laging sinasabi niya, walang iwanan. Pero mismong sa bibig ni De La Rosa, ni Bato, natunugan daw niya yung warrant of arrest, kaya hindi na siya sumama sa Hong Kong. So ang ibig sabihin, pinabayaan lang niya yung dating Pangulo na dumiretso. Pero siya, dahil natunugan niya na may warrant of arrest, hindi na siya tumuloy. So paano walang iwanan? Di ba, mga kababayan? O ngayon, dito tayo sa press briefing na ginawa kanina ni Yusek Claire Castro. Nag-react siya, mga kababayan, tungkol doon sa sinabi ni Baste. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Parang nagtatago na rin po si Bato, De La Rosa. So kung noon, mga kababayan, ang nagtatago, yung mga pinagabol nila, tulad ng Iloilo Mayor po, na kinailangan pang mangibang bansa, si Mabilog. Ngayon, mga kababayan, talaga ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero sabi dito sa balita, nandito pa rin sa Pilipinas si Bato. Pero, secret. Secret daw, mga kababayan. Yan, De La Rosa says he is in secret Philippine location. Nakatunog na po. Kasi tingin ko po, yung secret warrant of arrest ay narito na. Siya po yung susunod. Tapos yung isang na PNP chief, Abayalde. At malamang sa malamang, pati si Bungo, yun ang mga nabanggit na mga pangalan po. Yung sabi dito sa report ng Inquirer, in a phone patch interview with reporters on Wednesday, De La Rosa was asked about his whereabouts. At first, he declined to answer, dismissing the question by merely saying that his location was secret. He later on admitted that he's still in the Philippines. Dito lang dito lang sa Pilipinas, secret tayo. Bakit tayo alis sa Pilipinas? He said without disclosing further details. Kaya sabi nga natin, mas maganda na mag-voluntarily surrender na lang siya. Yung protection po na ibibigay ng Senado, temporary lang po yon. Hindi man po habang panahon, nandyan siya sa grounds o dyan sa Senate building mismo, doon na siya titira. Di ba? Para hindi siya maaresto. Sabi nga natin, malamang sa malamang, pag nandyan na yung warrant of arrest kay Senator Bato, baka isurrender din siya ni... Kaya siguro, mga kababayan, ngayon, nasa secret location na si Bato, doon na din siya na mabibigyan siya ng proteksyon ng Senado. Sabi dito sa balita ng Inquirer, the Senator earlier refuted allegations that he was hiding from authorities following the arrest of his ally, former President Rodrigo Duterte, who is accused of crimes against humanity before the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. Hindi ako nagtatago, nandito lang ako, sabi po ni De La Rosa. Kung nandito ka lang, di dapat diretso lang yung kampanya. Isa pa po pala, mga kababayan, this arena yung PDP laban. Kasi yung pinuno nila, yung chairman mismo, by admission ni sa interview ni Robin Padilla na ito yung problema nila. Si Robin Padilla nandun sa Dahig, nakabantay kay Digong. Hindi pa man umuwi. Sabi ni Robin Padilla, ang crowd drawer niya sa mga sorties nila, si Digong. Pag wala si Digong, kukunti yung mga nag-attend. Paano si Digong mismo, mga kababayan, yung tinamaan ng unang sword of Damocles? Ang susunod niyan, si Bato, si Abayalde, si Sara Duterte, si Bongo. So, in this arena, yung kampanya ng PDP laban, wala na po. Sabi ko nga, manalo man, halimbawa, si Bongo o kaya si Bato, hindi na po sila makakapagserbisyo niyan sa ating mga mamamayang Pilipino. Kasi nga po, dahil sa kanilang kinakarap na kaso sa ICC, lalo na si Bato, nang sabi siya ang susunod. So might as well, yung ating mga mamamayang Pilipino, yung mga botante, hindi na nila iboboto kasi sayang man lang anya.
At tulad ni Sara, mga kababayan, Vice Presidente, hindi na po nakakatrabaho. Sa bagay, sabi nga natin, kahit nung hindi pa naaresto si tatay niya, hindi naman magtrabaho. Di ba? Wala na halos na paginabang mga kababayan. Sayang pasweldo. So yun ang possibly maisip ng ating mga mamamayan. Sayang lang niya. Kailangan niya muna na siguro linisin muna nila yung kanilang mga pangalan before sila na iluklok natin muli. Yan kung malulusutan nila mga kababayan itong napakaseryoso na kaso na kanilang kinakarap sa ICC. Crimes Against Humanity po. So ang sabi ni Bato, nangangampanya daw siya sa kabundukan ng Surigao in Agusan. Wala man picture. Wala man video na nangangampanya siya. Kaya sino man maniwala, sila siguro. Sila-silang maniniwala sa kanilang kwento. Tayo, hindi na po naniniwala sa mga kwento nila kasi alam naman natin ang source ng ang pabrika ng fake news, yung dating Pangulo, sabi ni E.S. Lucas Bersamin, one-man factory of fake news. So sabi dito, Attorney Cristina Conte, an International Criminal Court Assistant to Counsel, earlier told Inquirer that De La Rosa and another former National Police Chief, Oscar Abayalde, could be the next to receive arrest warrants from the ICC for crimes against humanity over the roles in the previous administration's drug war. So it is just a matter of time mga kababayan before na maibiyahe papuntang Dahig. So mas mabuti na maibiyahe sila papuntang Dahig para may kasama na. Mismong si De La Rosa ang laging sinasabi niya, walang iwanan. Pero mismong sa bibig ni De La Rosa, ni Bato, natunugan daw niya yung warrant of arrest kaya hindi na siya sumama sa Hong Kong. Ang ibig sabihin, pinabayaan lang niya yung dating Pangulo na dumiretso. Pero siya, dahil natunugan niya na may warrant of arrest, hindi na siya tumuloy. So paanong walang iwanan? Di ba, mga kababayan? O ngayon, dito tayo sa press briefing na ginawa kanina ni Yusek Claire Castro. Nag-react siya mga kababayan tungkol doon sa sinabi ni Baste. Ito po, pakinggan natin. Facebook Live kagabi, nabanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte or dinescribe niya na parang binabanggit niya na mahirap yung sitwasyon daw nila ngayon na parang sinisingle out sila ng presidente and parang targeted daw po sila ng Marcos administration. Sinabi po ba niya na parang? Ang Bisaya kasi pero ang pagkakabanggit niya is mahirap talaga na targeted daw sila and sinisingle out ng mahirap kapag sinisingle out ka ng presidente. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Okay. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay describe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang maaresto? Dahil may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So, hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Tandaan po natin, ang kasong ito, uulit-ulitin natin, hindi po ito na isampa sa panahon ni Pangulong Marcos, ni PBBM. Panahon pa po ito mismo ng ama niya, ni dating Pangulong Duterte. Umalis lamang sa ICC para iwasan na masampahan ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC. Because sa ICC po, hindi po kinikilala ang immunity from suit. Kaya ito na isampa sa ICC. So walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila.
And another po, Yusek, ang binanggit niya din na parang diversionary tactics lang daw po ng Marcos administration yung pagpapaaresto sa kanyang ama para daw makalimutan ng publiko yung issue sa PhilHealth and yung GAA 2025. Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-arresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin pinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin. Dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Okay? Ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dan mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice President VP Sara. So walang diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Thank you po. Reaction lang po from the palace. Nagpahayag po kasi ang mga Makabayan Block lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Attorney Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, siguro nabalitaan nyo na po na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Siguro po, kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Noong confidential funds ng OVP and base po sa isang report, 24 na in total yung mga pangalan. Ano po yung reaksyon o komento ng palasyo sa development na to? Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? Ang pondo ng bayan, ang kaba ng bayan, kung saan po nadadala. Kung naman po ay na-discovery po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, nasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Thank you po. Maricar Sargan. Po, Yusek. Sinisigaw po ng mga Duterte supporters yung agaran na pagpapadala or pagsusuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC sa pamamagitan ng Interpol na inyo pong binabanggit. Under this administration po, hindi po ba yung mga kaso na ibinabato sa dating Pangulo, yung crimes against humanity, EJK, hindi po ba pwedeng dito muna sana dininig bago siya pinadala doon? Ito po ba ay parang
pag-amin or parang tinatanggap ba ng ating administrasyon o gobyerno na may problema po sa ating justice system. Kaya walang nangyaring mga pagdinig muna dito bago sana sa ICC na wala pong jurisdiction sa Pilipinas gaya po ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Walang jurisdiction after the withdrawal. We have to be clear on that, okay? Now, siguro po kung meron ng issue patungkol sa hindi pagsampa ng kaso dito sa bansa patungkol sa crimes against humanity, mas magandang tanungin natin yung nakaraang administrasyon. Dahil November 2021, humiling ang gobyerno, ang administrasyon mismo ni dating Pangulong Duterte. At ito naman yung nakarecord na ipahinto muna ang pag-iimbestiga ng prosecutor, ng ICC prosecutor, at dahil magsasagawa sila ng pag-iimbestiga, magsasampa ng kaso na dapat isampa. That's November 2021. Lumipas ang panahon, June 2022, hindi pa po nanunumpa si Pangulong Marcos. Sinabi po ng ICC prosecutor na hindi nagampanan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung pangako, yung undertaking na sila magsasagawa ng pag-iimbestiga at magsasampa ng karampatang kaso. Kaya po ipinagpatuloy muli ang pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Opo, yan nga po yung parang pinupunto ko po. Kung hindi po na isagawa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, andito na po yung bago nating administrasyon through President Ferdinand Marcos Jr. Nung nag-request po ang ICC sa ating pamahalaan, hindi po ba iyon ikinonsidera ng administrasyon na magsagawa rin po na muna ng sariling investigasyon bago nga po yung nangyaring pagsuko kay FPRRD sa ICC through Interpol na sinasabi po ninyo? Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So, wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Last na lang po. So, wala pong kapangyarihan ng administrasyong ito para mag-utos din po, mag-utos ng pag-iimbestiga ulit doon sa mga kaso ng EJK at doon sa mga biktima ng war on drugs. Kaya po nasimulan ang paghihiring sa Quadcom. At doon natin nalaman at doon na ibulaslas kung ano ba ang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Thank you. Malinaw po, lahat ang may kasalanan yung previous administration. Gusto nilang umiwas, lalong nasilo, mga kababayan. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.